Yo mga kabusing, nasabi na nga po ni Manny Pacquiao kay Dian Castillejo na muli itong magbabalik sa Disyembre, kung saan sinugundahan naman ito ng kanyang strength and conditioning coach na si Justin Fortune. Sabi nga po nito na baka sa Nobyembre o Disyembre, si Pacquiao muling lalaban. Sabi ni Fortune, magandang laban daw ni Manny kung itong si Rolly Romero ang kanyang makakalaban dahil isa itong champion sa welterweight. Samantala naman Marvin Somodio, natanong nga po ito kung sino ang gusto nitong sunod na makalaban ni Pacquiao, kina Tank Davis, Ryan Garcia at Rolly Romero. Saad nga po nito, kung sino ang available sa tatlo, kahit sino daw ang makalaban ni Pacquiao, ay nandito lang daw siya para tumulong. Pero gusto nito si Rolly Romero ang sunod na makalaban ni Pacquiao dahil isa itong World Championship na laban. Alam naman natin na si Garcia ay wala pa itong nahawakan na World Champion belt pero matunog ang pangalan. Dagdag pa ni Somodio na kahit nasa vacation si Pacquiao ngayon ay hindi daw ito humihinto sa pagtitraining. Tuloy pa rin kahit nasa vacation. Samantala naman Pinoy knockout artist na si John Rick Casido ng Sanman Stable ay napadayo nga po ito sa South Africa kahapon. Nakalaban nga po nito ang isang African na si Rourke Kinap na parang isang British ang kulay, maputi. Sa kanilang laban mga kabusing, round 1 pa lang, ay una nga po nakatama itong ating pambato sa mukha nitong Aprikano, kung saan agad nga po itong namula at namaga. Makikita rin natin ang kalamangan sa laki at tangkad nitong Aprikano. Round 2 ay bumagsak nga po si Kabayan matapos matamaan ng body shot. Pero sa naging follow-up nitong Aprikano ay medyo mababa ang banat nito na low blow si Kabayan. Round 3, halatang halata ang low blow na patama nitong Aprikano kung saan talagang nasaktan si Kabayan, napaliyad na lang ito sa sakit na kailangan pang makarecover ng ilang minuto. Dito nga po muling lumaban si Kabayan kung saan sumabay na ito sa palitan ng suntok. Dito nga po napadugo ni Kabayan ang ilong nitong Aprikano dahil sa isang uppercut na nakapuslit. Pero ang ganti naman nitong Aprikano ay talagang hindi makapalag si Kabayan. Makikita talaga natin na mabigat magbitaw ng suntok itong kalaban na kung makatama ay talagang yanig itong ating pambato. Sa laban rin ito ay umakyat ang timbang itong si Kabayan sa super welterweight na ang natural na timbang nito ay pang welterweight lamang. Kaya di nito kinaya ang lakas na taglay nitong kanyang kalaban. Dahilan para matalo ito bayan knockout sa loob ng round 3. Sa ibang banda naman, sunod-sunod na nga po ang mga balitang pagsawi ng mga Japanese boxer dahil sa mga natamo nito sa laban. Sa huling update nga po sa nakalaban ni Pedro Taduran na si Jinjiro Shijoka ay nasa ospital pa rin ito at nagpapagaling matapos ang matinding natamo nito sa laban ni Pedro Taduran sa nakaraang May 24. Saan nakaroon nga po ito ng pamamaga ng utak at nakumatos. Sa nakaraan namang taong 2023 ay nasawi rin ng isang Hapon na si Kazuki Anaguchi na kung saan natapos pa nito ang laban sa huling round pero bigla nga po ito nanginig at nawala ng malay matapos mag-announce ng panalo ang ring announcer at nakaroon nga po ito ng subdural hematoma. Ngayong buwan naman, June 2, ay dalawang Japanese boxer naman ang naospital at tuluyan nagpaalam sa mundo matapos ang matinding pinsala nito sa laban. Ang dalawang ito ay lumaban nga po ito sa isang boxing event. Ito nga po sina Shiji Kotare at Hiromasa Urakawa. Kapwa rin naglaban itong dalawa sa nakaraang taon. Pero ngayong August nga po ay parehong lumaban itong dalawa sa isang boxing event. Itong si Kotare ay nag-collapse nga po ito matapos ang 12 rounds OPBF Bantamweight Championship dahil nagkaroon nga po ito ng subdural hematoma. Samantala naman itong si Urakawa ay knockout nga po ang inabot nito sa huling round ng laban dahil sa tindi ng tama ay nagtamo nga po ito ng pagdurugo ng utak. Pareho nga po itong dalawa na sumabak sa craniotomy o brain surgery pero hindi nga po nakasurvive ang dalawa. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay binago nga po ng Japan Commission ang role ng OPBF at WBO Asia Championship ay magiging 10 rounds bout na lang instead of 12 rounds.